Claire M. Tutu, and I'm Ashley. And I am Jean. Now let's start with our podcast. First question, how has your understanding of cultural identity shaped the way you see yourself and others? For me kasi, I believe na every person, may iba-iba tayong cultural identity. So, for me, na-shape nun yung understanding ko sa cultural identity na meron nga tayong iba-ibang culture. So, dapat na i-respect natin yung culture ng ibang tao. Kasi, syempre, if we want others na i-respect din yung culture natin, we will do the same sa kanila. So, Yes, tama yung girl. Dagdag lang din na, syempre, hindi lang tayo yung, tao lang din sila. So, sila, may sarili silang, example na lang, sa language. Syempre, kailangan din natin maging considerate, no? Kasi hindi sila marunong mag-Tagalog, and then tayo, hindi natin kayang ibigkas yung mga language na meron sila. So, kailangan din natin maging considerate and respect. Yun lang. Okay, for our next question, can you recall a moment where you or someone you know experienced ethnocentrism or stereotyping? How did it affect you emotionally? For me, kasi yung mother ko, nasa siya ngayon, nasa ibang bansa siya. Before, nasa Jordan siya. And dun sa Jordan, siya doon, may biyaya siya doon. Nung first, na during nandun siya, hindi niya pinukwento sa akin yung nangyayari sa kanya. Kasi syempre, ayaw niya kaming mag-alala ng kapatid ko. So, nalaman ko lang, nung nakalipat na siya ng trabaho, which is nung pag-uwi niya dito na way back 2015 or 2014, mga ganon. And then, kwento niya sa akin na yun nga, minamaltrato daw siya, ganun. Kasi nga Pilipino, ganun. Kinuha pa yung, kinonfiscate niya yung ng amo. Hindi, kinonfiscate ng amo yung passport niya. So, para siyang, nagkaroon ng threat, ganun. Yun siya. So, for me, yung na-experience ko or na-witness ko na may stereotyping or ethnocentrism is di ba sa social media, usually maraming nag-post about mga virals or mga issues, something like that na. And meron ako napanood noon, video siya about sa isang sikat na fast food. And then meron din isang customer na parang mataas yung tingin niya sa sarili niya. And then meron doong employee, ano tawag sa staff, yung mga cashier, gano'n, or crew, yung mga crew na nagsiserve ng food. So parang, dahil ata mahaba yung pila, parang hindi agad siya na-accommodate. Parang, dahil sobrang dami ng tao, siguro stress na rin yung mga employees, yung ibang employees. So hindi ata parang na-gets yung order niya. So parang sinigawan niya yung employee, which is tinahiyan. So parang dapat hindi natin iniisip na porket kunyari mas mataas tayo or mas maganda yung work natin is gano'n na yung titingin natin sa ibang tao na mas mababa yung level nila or yung work nila na kunyari siya, mataas yung manager siya or yung isa is crew lang. So parang mamaliitin niya. So don't do that, guys. Okay, for our third question is, why is cross-cultural communication important in tourism, and what happens when it fails? For me, important yung cross-cultural communication, especially in tourism industry or tourism professionals. Kasi tawag dito, magagamit natin yung knowledge na naiintindihan natin yung different cultures ng ibang tao. So kapag meron tayong knowledge about cross-cultural communication, marunong tayong makapag-communicate at alam natin yung different cultures, may iwasan natin yung misunderstanding and Stereotyping. Yeah. And then also yung kapag nag-fail siya, of course, siyempre magkakaroon ng misunderstanding and disrespect sa different cultures. For me naman, syempre, we would like kasi yun. Hindi, syempre, kailangan din natin matutunan yung language nila, yung
body language nila, alam mo, syempre, tourism tayo, so kailangan natin maging matalino sa mga bagay-bagay. Hindi mo matalino, maging aware, gano'n. So yun. Yun lang. Okay. Now, next question. How can we manage cultural conflicts respectfully in the tourism and hospitality industry? Okay, again. How can we manage cultural conflicts respectfully in the tourism and hospitality industry? For me, conflict. So, lahat naman tayo kasi di ba nagkakamali, lahat tayo nagkakaproblema. So, feel ko, ma-manage ko siya by using yung sabi nila na ilagay mo yung sarili mo sa paa nila. Or ilagay mo yung paa mo, ilagay mo yung sarili mo sa paa nila para mas magets mo yung nangyayari. So parang, yun, syempre, mas magigets mo yung tao kapag diba, nasa yun na, kunyari ikaw na yung nasa sitwasyon niya. Kung kunyari siya, tignan mo, umiiyak siya, ganyan. Syempre, kung ilalagay mo sarili mo doon, ano mapifeel mo? Diba? Na, umiiyak na naman ako. Bakit umiiyak? So, yun lang. So, for me naman, kunyari, nasa tourism and, kasi yung question diba is about, conflict sa tourism and hospitality industry. Kunyari, as a tourism professional, siguro i-handle ko yung conflict na yun in a professional way, like calm and papakinggan mo both sides. For example, example is tour guide. Ganyan, isa kang tour guide, so masakit yung paa ng mo, ito-tour guide mo. Oo, parang gano'n. Or kaya naman merong guide na nag-away. Ganyan. So, syempre, as a tour guide, hindi ka pwedeng maging bias sa kanila na parang ito lang papakinggan mo dahil... Hindi, yung maganda doon, sumali ka sa away. Dapat, as a tourism professional, parehas mo silang papakinggan. Like, i-handle mo siya calmly and papakinggan mo both sides and doon mo siya i-handle and explain mo sa kanila yung problem and kung paano yung susolusyonan yung conflict na yun. Yun. Tama. Okay. Next is, what lessons about respect, empathy, and inclusivity have you learned from our discussions? I learned sa discussion natin about respect, empathy, and inclusivity. Sa respect, siguro natutunan ko sa discussion natin since parang paulit-ulit naman na-discuss ni Sir Jay sa atin, diba, na parang as a tourism professional, need natin na meron tayong respect sa bawat isa and also yung empathy. And then yung inclusivity is about sa diba, ini-involve mo lahat. Parang broad siya. I-belong mo sila lahat sa isang... So yun, natutunan ko na parang dapat maging mas marespeto tayo and need to understand the different cultures ng ibang tao para maiwasan yung disrespect and sa inclusivity is dapat, kunyari, like for example, yung example ko nga kanina na parang kunyari nasa isang tour ka, dapat lahat ng tao is pinaka-feel mo sa kanila na involved sila and engaged din sila. For me naman, tulad na rin ng tinuro ni Sir about stereotyping, kung paano natin siya may iwasan, dapat ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon na yun. So, kumbaga, kailangan din talaga natin ng mas mahabang pasensya sa mga tao na mga kasalamuhan natin, lalo na kung nasa industry na tayo na kailangan natin magtrabaho para sa bayan. Kumbaga, kasi syempre, pag flight attendant or stewardess ka na, marami kang may encounter na iba't ibang klase ng tao, iba't ibang lahi. So, paano mo i-handle yung isang bagay kung maikli yung pasensya mo, yung mo, di ba? So, kailangan din natin ng mas mahaba talagang pasensya para sa magandang araw. Okay. Next question. How can tourism become a bridge for unity rather than division among cultures? Again,
How can tourism become a bridge for unity rather than division among cultures? For me, parang pwede siyang yung tourism kasi pwede siyang maging bridge na, di ba kapag nag-tour tayo, like, lagi tour, puro tour example niya. Hindi, syempre tourism nga eh, di ba? So, tawag dito, magiging bridge siya sa, diversity. Diversity ba yun? Ano question? Unity pala, unity. Magkakaroon ng unity sa isang, kapag yung tourism, magiging way siya, or yun nga, bridge sa unity kasi nag-meet yung different cultures and yung mas naiintindihan ng ibang tao yung dito, cultures and tradition ng ibang tao. So, mas nagigets nila yun. So, yung unity, parang nagkakaintindihan na sila. So, parang nagagamit nila yung knowledge na yun para Oh my God! nagagamit nila yung knowledge na yun para maintindihan yung mga different cultures. So, nagkakaroon ng unity, nagkakaintindihan sila, and hindi na nag-aaway-aaway pa. So, dagdag ko lang din, yung tourism nga din talaga, nagiging bridge siya sa yun, sa kahit anong bagay. Kasi, pag sinabi natin tourism, ano din kasi siya parang mahirap na course or mahirap na work. Kasi pag broad. sinabi, oo, kasi, ewan ko, parang tourism student pa lang ako, nahihirapan na ako So, parang, syempre, kasi sa tourism din, tayo kasi yung as a Filipino din na tourism student, tayo yung ano ba tawag doon? Parang magpapalawak kung anong meron tayo dito sa Pilipinas or kung anong meron sa bansa natin. Malaking impact din talaga na may tourism sa mundo. Yeah. Okay. For our next question is, if you could deliver one message to future tourism professionals and about cultural diversity, what would it be and why? Ako muna. Sige, go. Parang may choice ka. Ano ang message ko? Ako din future tourism professional din ako. So, ilalagay ko na lang din yung sarili ko sa mga future pa na mas bata sa atin or mas ang mga nasa first year. Yun na lang, in short. So, ang masasabi ko, ang message ko lang sa kanila, maging ganito, katulad ko, like mo. John, enjoy lang yung tourism, Di ba? Parang kailangan din natin maging masaya lang sa ginagawa natin. Kasi kung hindi tayo masaya sa ginagawa natin, wala tayong pupuntahan Kasi parang napipilitan lang tayo. Masaya kasi ako kaya ganito. Di ba, Sergey? Ikaw yan So, message ko lang sa kanila, kailangan lang din natin maging magaling magsalita, mag-deliver ng words. Kailangan din natin ng mahabang pasensya at respeto sa mga tao. Yun lang. Parang same, copy-paste. Totoo, kasi parang for me din, ang message ko sa mga future tourism professionals like us din, parang we need to understand nga yung different cultures din na magagamit natin, which is pinag-aaralan na rin naman ngayon, di ba? Na dapat mas Hirap-hirap ng Mandarin. dapat mas intindihin natin yung Body language mga major subjects din natin na about sa tourism na magagamit natin sa tourism professionals. For me siguro, seryosohin nila yung tourism, yung studies. Kasi hindi naman yung tourism. Kasi lang. sinabi siniseryoso Hindi siya Patawa-tawa nga lang sila ngayon, Hindi na siniseryoso to. hindi siya tourism lang. So dapat pinag-aaralan pa rin siya. Kasi Huwag yung nilalang ang mga turismo. katulad ng Totoo. din ng sabi ni Caps na parang need natin ng mahabang pasensya, respect, and empathy. May kasi pa sa inyo. Magagamit. Kaya ngayon ina-apply ko na siya. Totoo. So, yun. Shoutout sa isa naming classmate. Meron ba kasi nabigay na message? Nabigay, wala. Oo, sabi natin Mahabang pasensya. Oo, tsaka respect. and Huwag lang empathy. tayo maghahanap ng ibang mahaba. Pasensya muna tayo ngayon. Amen, sir. Amen. Amen, sir. Amen! Okay, next.
Okay. For our next question is, how has your family or loved ones influenced the way you value and respect other cultures? Ako ba? Ako na. How has your family or loved ones influenced? For example na lang, wala kasing ibang ano sa amin eh. Anong may question? Family. Okay. Wala kasing ano sa amin, walang ibang religion sa amin. So, kumbaga, hindi kami open sa mga ibang culture. Pero, ano naman kami, pagka nagbabakasyon kami sa isang lugar, sa province, katulad sa Bataan, dun yung probinsya namin. So, sinasabi lang palagi sa akin ng lola ko na kailangan every time na papasok ka at makikita mo yung lola mo or lolo mo, magmamano ka. And then, pag tinanong ka, sasagot ka ng may po at opo. So, parang, na-adapt ko naman ako siya simula pa noon eh. Nung bata parang ako until now. Medyo, ano lang talaga ako ngayon. Hindi ko din maintindihan eh. So, basta yun lang. Kailangan lang natin ng respeto sa ibang kultura or yun nga, kasi minsan hindi rin natin naiintindihan yung mga language na. So, baka mamaya binabackstab na pala tayo ng mga tao, di ba? So, kaya kailangan mo lang ng ano eh. Magtanong ka para malaman mo. Like, ano ba pinag-uusapan nyo? Hindi, wala. O, di ba? Magdududa ka pag ganun yung sagot. Di ba? Yun lang. For me, yung influence ng family ko sa parang pag-respect ko sa other cultures, ganun, pag-value ko sa other cultures. Siguro lagi lang nila, katulad kay Cubs din, parang lagi ka nilang papaalalahanan na dapat kapag kami nakakasalamuha kang ibang tao and hindi mo alam yung culture nila or yung culture and traditions nila, dapat maging may respect ka. Lagi kang mag-show ng respect and huwag magsasalita basta-basta ng mga something na kasi mamaya disrespect pala sa kanila, tapos sa atin wala lang yun. So, lagi lang sinasabi ng parents ko sa akin na dapat kapag may iba kang kaharap is respect mo sila kasi hindi mo alam yung cultures nila, syempre baka. Yun lang. Okay, dalawang question na lang, konti na lang. Yes. Last two. So, have you ever witnessed or experienced cultural misunderstanding within your family or community? How did love, patience, and understanding help resolve it? Sa akin wala bang na-encounter na gano'n na nag-ano sila kasi hindi ko naman sinasabing mabait yung pamilya ko, no? Hindi naman kami perfecto. Kumbaga, hindi lang kami open sa mga, machismis kami, pero yung para sabihin mo na pagchismisan yung isang tao na kasi ganito yung culture niya, ganito yung pinaniniwalaan nila. So, nung una, sabi ng mga karamihan, galit sila sa Muslim. Kasi, ang mga Muslim ay makukulit. Di ba? Ganun. So, kailangan, syempre, hindi ka maging one-sided. Syempre, kailangan mo rin aralin kung bakit ganun yung sinabi nila sa'yo. Kung bakit ganun yung shinare nila sa'yo. Pero sa pamilya ko, wala pa naman ako nami-witness na ganun na. Kasi walang bias. Iniiwasan namin yung mga bias. Pero, sa loob mismo ng pamilya ko, may bias. Mas favorite nila yung kuya ko, di ba? Sa amin naman, parang cultural misunderstanding. Hindi, kasi pare-pares naman kami ng culture ng family ko. Siguro, sa outside, wala pa akong parang na-encounter talaga, to be honest. Parang na-witness talaga na nag-away sa harapan ko yung dalawa dahil hindi magkaintindihan dahil sa different cultures nila. So, Hindi, ganito kasi yun, sir. In short, pinalaki kami mabuting bata. wala pa kami, sa family kasi namin walang gano'n eh. Parang happy up lang. Yeah. So, Kini ko yun. gusto ko ng katawan ni Sente. Pero minsan masarap ka banding yung mga ibang linggay kasi may matututunan ka eh. Di ba yung mga Bisaya, binabash nila kasi mga Jesua! Kumain ka na ba Jesua? Ay, ayun pala! Tae! Saan? Tae naman yun eh. Sorry. Mag-breakan yun ako yung lubis. Tawag dito, yun pala yung sample, yung sa mga Bisaya, di ba? Parang sa TikTok na lang. Kasi sa within
audiences. Siguro sa ibang tao na lang, di ba? Siyempre, ano na ngayon, sikat na yung TikTok. So, yung mga comments sa TikTok about, ngayon, yung bagyo, parang nag-aaway-away yung mga Bisaya at saka mga Tagalog na parang sinasabi na dapat sabi ng mga Bisaya na, ayan, buti na lang, Luzon naman yung tatamaan ng bagyo, gano'n. Tapos, parang nag-aaway yung, dahil lang magkaiba sila ng parang language, gano'n, binabash nila yung mga Bisaya dahil ganito daw yung way of speaking nila. Yung mga Tagalog, binabash nila yung mga Bisaya dahil nga gano'n yung way of speaking. Tapos yung mga Bisaya naman, binabash yung mga Tagalog dahil daw ganito, ganyan yung mindset and so on. So parang yun, dahil sa different language nila, parang nagkakaroon sila ng cultural misunderstanding din. Naiingit nga ako sa mga ibang tao na may 3 lingwa yung alam. Nakakaingit. Ako nga, English at Tagalog na nga lang, hirap pa ako sa English. Ay ako, Tatlo sa'yo. hindi, siguro sa province kasi namin yung word, parang Batanggenya something lang din. Tapos Tagalog, English yun lang. Ayun din pala, marunong din ako mag-Batanggenya. Batangas. Ano ba tawag sa lang din sa Mindoro? Mindoranya. Oh my God! Wow! Sa bagay, malapit na yung island namin sa China. Baka ganun. Okay. Last question. Dapat maiyak kami dito Alam na namin siguro yung question. Huwag mo na banggitin. Dapat maiyak kami. Okay, go. Okay. What is your last message to yourself as a future tourism professional? What promise or reminder will you leave for your future self about empathy, culture, and humanity? Naiyak na ako. Sige, ako na naman. Message ko sa sarili ko, reminder. Siguro. It's a true. Huwag ako masyadong ganito. As a tourism professional. Diba? As a tourism professional, hindi pwedeng ganito ka eh. So, Dapat demure ka lang. demure lang dapat yung like, hi sir! Ay, nabibito! Ayun. Ko lang, remind ko lang yung sa sarili ko na hindi lang para sa akin, para na rin sa ating lahat. So, kailangan natin bigyan ng importansya yung mga taong hindi pa natin personally nakilala, gano'n. Like, huwag tayong masyadong mag-judge agad-agad. Kasi, pag sa'yo ginawa yan, syempre, di ba, may hurt ka. Kasi hindi ka naman nila kilala, pero ginajudge ka nila. So, gusto ko lang matutunan pa, lalo, ang public speaking. Kasi hindi talaga ako magaling sa mga talk na yan. Tsaka, kailangan ko nakabisaduhin yung mapa. Kailangan ko nakabisaduhin yung mapa. Hindi yun lang. Gusto ko lang may matutunan pa bago pumasok sa tunay na buhay. Kailangan pa natin ng mas malawak na knowledge. For me, message ko sa sarili ko, as a future tourism professional, siguro dapat ngayon pa lang nag-earn na ako ng mahabang pasensya. Yes! Kasi wala lang, siguro one of my dreams, siguro kahit hindi naman habang buhay, siguro gusto ko lang din matry mag-work sa airline, sa airplane, ganyan. So, syempre, kapag nag-work ka dun sa ganong industry, kailangan mo ng mahabang pasensya and Okay, let's go. Mag-apply na tayo sa Cebu Pacific. tara na. So, yun lang. Siguro mas maging demure. Beautiful. Tara na sir, mag-sabumpak na tayo. Basta yun po, message to ourselves is, enjoy lang din namin siguro yung tourism life ngayon. And sa future, doon na namin i-apply yung natutunan namin ngayon. And magsiserve kami sa Sana ibang tao. madala natin yung mga... With heart. Ano ba yung sagot ni Pia Birds ba? Siningit po ba talaga yun? With heart na lang yan. With a heart. Thank you guys. Thank Bye! you guys for watching. Please like and subscribe. Bye, sir.